Welcome sa pagtalakay natin ngayon. Dito sa usapang ito, hihimayin natin ang isang napakagandang konsepto mula sa isang session guide tungkol sa pagbuo ng malusog na komunidad. Madalas kasi nating isipin na ang pagbuo ng isang matatag na nasyon nakasalalay lang sa mga politiko, sa mga malalaking batas o sa mga isyu sa gobyerno. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang pinakapundasyon ng isang malakas na bansa ay nakatago lang sa mga ordinaryong gawaing bahay nyo araw-araw? Okay, let's dive into this at tuklasin natin kung paano nagiging tunay na building blocks ng ating lipunan ang mga simpleng chores. Isipin nyo to, pagtingin nyo sa paligid ng bahay nyo, makakapagpapabago ba talaga ng mundo ang simpleng paghuhugas ng pinggan o ang pagwawalis ng sahig? Yung simpleng pagtapon ng basura o ang paghanda ng baon ng mga bata? Madalas, tinitingnan lang natin to bilang nakakapagod na obligasyon, di ba? Pero maniwala kayo, ang mga maliliit na bagay na ito ay may nakatagong kapangyarihan. Para mas mag-gets natin, isipin yung may mga barya kayo. Ano bang mangyayari kapag pinagsama-sama nyo ang 5 sentimo, 10 sentimo at 25 sentimo? Sa una, mukha lang siyang barya-barya na nakakalat sa bulsa, di ba? Pero kapag patuloy mo tong inipon, makakabuo ka ng isang buong piso. Ganyan din yung mga maliliit na aksyon sa loob ng bahay. Kapag nagsama-sama, unti-unti silang lumalaki. Ngayon, palakihin pa natin yung imahinasyon natin. Paano kung yung piso mo naging 5 piso, tapos naging 100, tapos umabot na ng 1,000? Mula sa maliliit na sentimo, nakabuo ka ng malaking halaga dahil sa compounding effect o yung patuloy na pagdami niya. Ganyan eksakto kung paano gumagana ang mga aksyon niya sa bahay. Ang isang simpleng pagtuturo sa anak, parang 1 sentimo yan. Pero kapag ginagawa nyo to araw-araw, libu-libong beses sa loob ng maraming taon, makakabuo kayo ng isang napakalaking epekto. Kung hindi pa kayo kumbinsido, balikan natin sa kasaysayan si Florence Nightingale. Kilala natin siyang bayani ng medisina, pero alam niya ba kung ano talaga yung mga ginawa niya? Pumasok siya sa mga ospital at naglinis. Literal, nagkuskos siya ng mga sahig, nagpaliko ng mga sundalo, naglaban ng mga kubrekama, at naghanda ng masustansyang pagkain. Oo, mga ordinaryong gawaing bahay lang. Nagbigay din siya ng oras para kausapin yung mga sundalo at hikayatin silang sumulat sa pamilya nila. At ito yung talagang nakakabaliw na part dyan, 40%. Dahil sa dedikasyon ni Florence Nightingale sa kalinisan at simpleng pag-aalaga, bumagsak ng 40% yung dami ng namamatay sa ospital sa loob lang ng 6 na buwan. Isipin niyo yun, walang high-tech na makinarya, literal na sipag, pagseserbisyo at pag-organisa lang. Kaya ang pinakamahalagang punto natin dito, tulad ni Nightingale, kayo bilang mga magulang ay may kapangyarihang baguhin ang isang malungkot na sitwasyon at punuin ito ng pag-asa. Kapag araw-araw at may pagmamahal ninyong ginagawa yung inyong mga chores, nagiging mabuting ehemplo kayo. Nakikita yan ng mga anak nyo. At dahil dyan, naturuan niyo silang maging responsable at mag-ambag sa komunidad, kahit nag-umpisa lang kayo sa simpleng pagtutupi ng damit. So, paano ba ito nakabalangkas ng formal? Tingnan natin ang blueprint para sa mga magulang na nakabase sa The Child and Youth Welfare Code. Yung mga sinasabi natin, hindi lang to basta teorya. Nakapaloob to sa batas na nagbabalangkas sa karapatan ng isang bata at yung malaking moral na obligasyon ninyo bilang magulang. Sa ilalim ng Article 3, may 3 pangunahing karapatan. Ang physical and mental development, ang lumaki sa kapaligiran ng moralidad, at ang maging malayang individual. Hindi nyo kailangang maging eksperto sa batas para magets to. Ang ibig sabihin lang nito, pang-araw-araw na mandato ninyo na itaguyod ang malusog na pamumuhay at ituro ang tama sa loob mismo ng bahay nyo. Basically, kailangan nating maging inspirasyon at linangin yung mga skills ng mga bata. Bakit? Kasi kapag mahusay at may kumpiyansa sila sa ginagawa nila, malaya nilang maibabahagi yung husay nila sa iba. Sila yung magiging future teachers natin, mga inventor o kahit yung simpleng mabuting kapitbahay na handang tumulong kapag may nangangailangan. So paano nga ba to gagawin? Napakasimple lang. At ito yung playbook nyo. Una, mag-assign ng gawaing bahay para malaman nilang mahalaga yung tulong nila. Pangalawa, gumawa ng daily routine para maging ugali yung disiplina. Pangatlo, i-check palagi kung tapos na yung homework nila. Nagtuturo to ng time management at determinasyon. At pang-apat, kung pwede, hayaan silang mag-alaga ng pet para matuto sila ng empathy at pag-aaruga. Yung mga traits na to, hindi to natututunan basta-basta sa labas. Hinuhubog to dyan mismo sa sala nyo. Ngayon lumipat tayo sa makrong epekto, mula sa inyong kusina patungo sa buong komunidad.
I-zoom out natin ng konti para makita natin yung epekto sa labas. Dito nyo makikita yung ripple effect na tinatawag. Kapag tinuruan mo yung anak mong babae na maghiwa at magluto ng mga gulay, hindi mo lang siya tinuturuan ng isang recipe. In the grand scheme of things, pinapalaki mo siyang malusog, isang taong sa kalaunan ay magpapakain ng masustansyang pagkain sa pamilya niya at pwedeng makatulong sa pagpapababa ng malnutrisyon sa komunidad nyo. Ganon din sa mga boys natin. Kapag sinasaway mo sila sa tuwing inaaway nila yung mga kapatid nilang babae, mukha lang siyang ordinaryong gulo ng magkapatid, di ba? Pero ang totoo, nagpapalaki ka ng mga lalaking may respeto. Itinuturo mo sa kanila kung paano maging maginoo, narerespetuhin ang bawat babaeng makakasalamuhan nila mula sa simpleng gulo sa bahay papunta sa isang mas ligtas na lipunan para sa lahat ng kababaihan. At paano naman yung mga basura sa kusina? Yung pagtuturo sa kanila na ihiwalay ang nabubulok sa hindi nabubulok. Medyo nakakadiri sa simula, oo, pero ang ugaling to ang magiging foundation para sumunod sila sa proper waste segregation sa labas. Sila yung mga taong hindi basta magtatapon ng balat ng candy sa kalsada. Sila yung bubuo ng mas malinis at mas green na lipunan balang araw. At yan ang nagdadala sa atin sa pinakapuso ng usapang to. Tamang-tama yung sinabi ni Confucius, ang lakas ng isang nasyon ay nagmumula sa integridad ng tahanan nito. Ang isang bansa, kasing lakas lang yan ng mga pamilyang bumubuo rito. At yung responsibilidad na panatilihing malakas at may integridad ang pamilyang yun, nasa mga kamay ninyo yan bilang magulang. So, para i-wrap up ang lahat, kapag nagbibigay kayo ng pagmamahal at tinuturuan nyo ng responsibilidad, yung mga bata sa pamamagitan ng chores, nagiging kapaki-pakinabang silang miyembro ng lipunan. Hindi lang kayo nagpapalaki ng mga anak, nagpapalaki kayo ng mga matuwid na mamamayan. Hindi lang kayo basta naglilinis ng bahay, literal na bumubuo kayo ng isang mas matatag na nasyon. Bago tayo magtapos sa pagtatalakay na to, gusto ko kayong iwan ng isang napakahalagang tanong. Anong partikular na aral ang ipapangako mong ituturo sa iyong anak ngayon para mabago ang inyong komunidad bukas? Kausapin niyo yung partner niyo at higit sa lahat, kausapin niyo yung mga bata ngayong araw. Simulan niyo na yung sarili niyong ripple effect patungo sa isang mas mabuting bansa.